Ang malagim na sinapit ni John McCabe. Magsisimula ang ating kwento sa taong September 27, 1969 sa isang maliit at tahimik na bayan ng Tewksbury, Massachusetts sa Amerika. Si John McCabe ay isang ordinaryong binata, na 15 taong gulang ng taon na ito. Ang binatilyo ay natagpo ang nozakal. Nakagapos ang kanyang mga kamay at lalamunan at nakatape ang kanyang mga mata at bibig. Ang kanyang katawan ay inabandona sa isang bakanteng lote sa kalapit na maliit na bayan ng Lowell. Ito ay isang malagim na krimen at nahirapang lutusin mula sa mga araw, naging buwan, naging taon. At naging dekada. 43 years ang hinintay ng pamilya ni John McCabe upang makamit ang hustisya. Paano nga ba sinapit ni John McCabe ang ganitong kamatayan? Ipakilala ko muna ang pamilya ni John McCabe. Si John ay pangalawa sa mga anak ni Bill McCabe, isang engineer. Evelyn McCabe, school librarian, ng panahong iyon, at mga kapatid na sina Debbie 17 years old panganay. At bunsong si Roberta 6 years old. Tulad ng ibang 15 years old, si John ay mahilig gumawa ng mga kalokohan tulad ng paglalagay ng mga tipaklong sa cabinet. Mag-ayos ng kanyang bisikleta at plugging marumi ang damit dahil sa grasa. At pumunta na tayo sa umpisa ng malagim na gabi ni John McCabe. Ang huling araw na nakita nilang buhay ito, pinayagan ng niyang ina na si Evelyn si John na pumunta sa isang kasiyahan. Ngunit hindi na nakabalik si John sa kanilang tahanan. Umaga pagkatapos ng kasiyahan, pumunta ang mga pulis sa bahay nila John McCabe. At kausap ang amang si Bill. Sinabi ng mga ito na natagpuan ang kanyang anak na si John sa bakanteng lote sa kalapit na bayan ng Lowell, Massachusetts. Nakatali si John ang lubid ang kamay at paa patalikod habang may tape ang muka. Halos gumuho ang mundo ng mag-asawang Evelyn at Bill nang marinig ang sinapit ng anak na si John. Sa una, masigasig ang mga pulis na mag-imbestiga sa loob ng 2 taon at sa pagpupumilit na din ng ama na si Bill. Ngunit blang nangyari at naging malamig ang kaso ni John. Ang unang naging suspect sa kaso na ito ay ang magkaibigang si Mike Ferrero at Nancy na nagpasakay kay John papunta sa Knight of Columbus kung saan naganap ang kasiyahan, at si Walter Shelley. Ngunit walang matibay na ebidensya